Diba? Paano siya consider na sexual relationship in the first place if they just engage into sex? Na wala naman talagang relationship. Kasi sir, kailangan po namin i-indicate kung kailangan po ba may relasyon. Oo, kung ano, paano siya in-operationalize ito, kung paano siya ginagamit sa study ninyo. Nakalagay dito to know if the exposures of FE students on the sexual content or content of the TV show Angelito, Ang Batang Ama, trigger their curiosity to engage Parang sir, in sexual relationship? parang mas naano po sila, pag nanonood sila, parang mas nagkakaroon po sila ng, nati-trigger po sila na makipagrelasyon, na makipag-sex dahil nga po sa nakikita nilang ganun sa Angelito. Yun po. Parang, Yun yung main nyo. Opo. Parang yung mga estudyante nga po. Pwede pakirephrase to sa paraan na naunawaan yung question nyo. Kasi dito magkakaroon siya ng conflict eh. Opo, sir. Ha? Can you rephrase it? Paano kung ano? Paano kung wala nagbago? Tatanggalin nyo yung changing. Diba, to find out the factors that influence the FE students in their sexual behavior. On their sexual. The students on their sexual behavior and attitudes and watching the TV show. Pwede pang ibuo yung television. Sige po. Television show, Angelito, Ang Batang Ama. Diba, kung season 1 siya, edi season 1. Lagi siya inilagay season 1. Opo. What do you mean to provide information? What do you mean to provide information about the sexual content in the TV show, Angelito, Ang Batang Ama? What information are you going to provide? Di ba, yung mga napapanood po nila, di ba po may mga aral naman doon na yung sa kung nagbibigay po ba Siguro lessons, not information. Yung number 3, medyo pag-isipan nyo pa ha, kasi hindi siya nagre-reflect dito. Pero sir, yung kasi yung question nila. statement of objective. Ay, hindi. Di ba si Mamang nagbigay ng objective sa dalawa? And itong 1 and 2, si ma'am po yung Opo, nagbigay. nagbigay Tapos po yung niya. 3 po, hindi, yung kami na po yung parang kami. Di ba sa questionnaire yung sabi naman? Oo. Sige po. Babaguhin mo. Dapat nandito. No. Ako. Alam mo, hindi kasi nasisettle yung mind. Alam mo, itong problema ko kapag if there's something wrong with the title, hindi siya nasisettle sa mind ko directly. Hindi considered kagad yung mind ko na. I think there's something wrong with the title that we need to actually fix. Sir, ano po bang may suggest nyo na sa objective namin na pwede namin ilagay? Tanungin nyo kung bakit din yung theme, kung bakit included sa theme ng Angelito, Ang Batang Ama, yung mga sexual content.
Bakit kailangan lagyan nila ng ganon? Is it because for the entertainment value ba to? Nasaan, ano ang overlayering ba dyan ang moral lesson? Diba? Kasi wala siya dito eh. Una-una inalam niyo yung exposure ng estudyante sa sexual content ng show. Pangalawa, inalam niyo yung factors kung naka-influence ba or hindi yung mga scenes na yun. Pangatlo, wow. Mm-mm. Tsaka kung tama ba, alam niyo kung tama ba talaga na ang kinukuha niyo ay pananaw ng estudyante instead of pananaw ng mga nanay na nasa bahay na nanonood na ang hilito. Tama ba na ang respondent sa estudyante? Sir, parang binati din po namin yung nag-concert po. Parang nag-guest po si Angelito dito. That was like a year ago. Opo, yung season 1 pa lang po. Tapos parang, naano po kami na, marami pa rin po talagang... Kahit naman sino, basta lalaking gwapo. Hindi po. Ang tag Si Derek Monasterio yata, ganun din ang nangyari nung nakaraan. ano po, ang tag doon. Kasi ay, ang tawag na po nila, sir, ang Ang Angelito eh. Nakikilala po siya na as Angelito. Hindi po tayo as J.M. De Guzman. So yung naging base, tanongin nyo, siguro yung exposure ba yun ay naka-raise ba ng popularity ni J.M. De Guzman as the lead actor of the show? That could be. That could be the angle. Eh, sir, hindi po ba kaya talaga binatanongin na yung parang pag ano ng ni J.M. De Guzman, related po ba yun sa sexual perception na Oh, baka kasi nakikita ng tao na sexual symbol si JM. Those are the things na pwede nyo i-consider na i-anchor na din yung questions ninyo. Hindi naman po siya malalayo dun sa ano namin, sa magiging, yung sa topic. Perception kasi to eh. So pag perception, medyo alam mo yon, limitless siya. Kaya nga sabi ko there's something wrong, I think, with the title that we need to fix. I think we need to actually kailangan merong angle na lumabas eh. Kasi, sa totoo lang, kapag perception ng study, medyo, hindi sa mababaw, pero parang kulang siya ng lalim, ng depth. At yun yung kailangan natin ilabas sa aspetong ito. Yung lalim ng study. Kasi sayang naman, kung paghirapan siya ng tao, sayang sa study. Medyo, diba? So, babaguhin din po namin yung title. Hindi siya babaguhin, but i-re-angle natin siya, re-align natin siya. Based dun sa kung anong gusto niya talagang mangyari. Kasi I understand that was the first question I asked. Kung ano ba talaga ang gusto ninyong mangyari sa study, na kaila MJ. Apa. Diba? Sabi ko, ano ba talagang gusto niyong tingnan sa study na to? Sabi nila, yung scenes daw. Uy, dun po talaga kami nag-focus, yung sa mga intimate scene lang po talaga nila. Kaya po dun sa questionnaire namin, dun po sa may bandang po, parang pinasok na po namin yung mga sexual scene nila, mga intimate scene nga po na may kissing scene, ganun. Yung Ulit siguro the influence of the intimate scenes in Ang Litong Batang Ama, Season 1. Kasi kung yun ang main topic ninyo, yung main focus ninyo, dapat siyang ma-include. Kasi tingnan nyo, sexual perception, yet ang sinasabi nyo ay kabuuan ng Hilitong Batang Ama. Which is wrong. Kung ang main concern ninyo is actually the intimate scene being shown in the show Ang Hilito Batang Ama, so might as well, you can include that. Kasi hindi pwede magkaroon ako ng sexual perception, it's because nanood ako ng buong Ang Hilitong Batang Ama. See the point? And this is too huge for you to study.
Kasi papasok dyan kung na-execute siya ng maayos, kaya siya naging influential. Diba? Kapanipaniwala ba siya? Kaya naging okay ba yung intimate scenes ni Angelito at saka ni Jenny? Ni Angelito at saka ni who's the other one? Si Kay Abad. Di ko na yung pangalan. Si Kay Abad. Oh, si Jenny nga si... Si Chari Pineda. Oo, Shari Pineda. Ah? Those are the things na dapat lumalabas siya dito sa inyong question. Minsan, sir, hindi Because lang po. if you're going to ask me about your objectives, hindi siya directly mag-reflect sa inyong questionnaire. So therefore, hindi lalabas ang sagot based sa inyong... Bali, sir, parang hindi mali po yung sinasabi namin lesson, na moral lesson, na ano sila. That is supplementary. Meaning, hindi yun ang hinahanap ninyo. So, sir, Ang hinahanap ninyo ay kung naka-apekto ba to sa sexual preference ng inyong respondent. So, sir, bali ito ang hahabulin namin para maging ma-connect siya dun sa ano. Hindi. Ang title, ang objective, ang the question. Yan ang pinaka-core. Di ba, sir, nakapag-interview na po kami. Ito gamit po ito. Tatranscribe na lang po sana talaga namin. So, ang babawin talaga po namin ngayon, ito po. Saka yung objective para Yan ang problema kasi hindi ko ito na-check yung questionnaire ninyo eh. Actually, ngayon ko nga lang makikita tong chapters 1 to 4. Diba? The question number 1 is that, why did you watch ang Hinitong Batang Ama Season 1? Bakit ano yung question? Sir, parang yun po yung introduction namin dun sa interview namin. Kung nanonood ba talaga siya nung Angelito. Why ask? It's because they are pre-chosen respondents. Oh, diba? Kanina, napapansin ko nga, sir, hindi, si MJ po kasi gumawa niya, tsaka si Jetta. Bali, hindi po kami kasama. Tapos parang, ako po kasi nagtatanong palagi. Tapos parang, yung iba pong question, pinaghihiwalay kung pwede naman pong pagsamahin. Lalo na po yung, nakaka-relate po. Ganon-ganon. Relatable ba? Eh, unang-una pinanood mo. So therefore, relatable siya para sa'yo. Ganun nga. Tulad na sinabi ko kanina. Ganun na po yung sagot nila. Oo. Ibig sabihin, pwede nyo maging sample yon. Ibig sabihin, i-revise ninyo ang inyong questionnaire based sa kung naging observation yung una nyong nilabasan. Nakailan na kayo? Mga 4 sir or 5. Magaling lang yan. 4-5 lang yan eh. Ilan ba respondents ang kailangan? Pero sir, di naman po namin kailangan na mag-interview ng... Kasi po ako, nag-iisip po ako kung mag-interview ako po kami ng estudyante talaga dito na may anak na para mas okay po yung... Hindi siya kasama sa ano nyo, scope nyo. Hindi siya kasama sa scope niyo. So meaning, hindi pinag-uusapan dito kung single parent ba siya, may anak ba siya o wala, virgin ba siya o hindi. May relasyon ba siya o wala. Hindi siya pinag-uusapan dito. Ang nag-uusapan natin dito ngayon, kung yung intimate scenes ba ay nakapagbabago, naka-influence ba sa sexual na perception ni activities, probably. Pati ako Hindi perception. Kasi unang-unang tanong ninyo, kung nag-i-engage siya, engaging ba siya or not? Para ang laki po Kasi talaga sir ng word na ano. Kasi kung paano mo sasabihin na na-influence siya kung hindi siya nakipag-sex? May ano pala ako, nung nagtanong po kami isang first year student, nung karamihan po sa tinatanong, may tanong po dito, ito po, parang how do you think it affects your sexual perception? Ang sagot lang po nila sobrang tipid. Parang, hindi. Yun lang, hindi. Exactly. So meaning, there's something wrong with the question. Dapat nandito sila Diba? There's something wrong with the question. Kasi kung sagot lang niya, hindi, oo, ha? Ano sabihin niyo sa discussion niyo? Kasi
Kasi tinetext ako nila NJ about this. Sir, pwede po ba ganito? Sir, pwede po bang ganyan? Ako, okay lang. In the first place, kayo nakakalam ng schedule at time frame ninyo. Ayoko na nung pagpasok sa akin nga ngaragin ako na kinabukasan kailangan or, diba? At least, kinagpasok ka rin ganito, you need to give few days for your advisor to check your content. Yun lang naman yung point ko. Diba? It's sad to say, mag-contact kayo na apat pa lang naman. So, balikan nyo ulit yung apat na questions. Tingnan ninyo kung anong may loopholes din sa inyong questions. Kasi definitely, hindi siya nagre-reflect. Kaya ang gagawin nyo ng parang yung title ninyo, yung objectives, saka yung question ninyo. Kailangan konektado yung title, objectives, saka yung... Dai, hindi ka makakabuo ng objectives kung hindi ka nakakuha ng maayos sa inyong title. Nabubuo ng objectives based sa title mo. At nabubuo na yung questionnaire based sa objectives. At kapag yun ang pattern ninyo, imposible na hindi siya lalabas sa study ninyo. Kasi isang pinanggalingan niya. Ngayon, kung malabo sa inyo yung title ninyo, labo-labo din ang objectives, labo-labo lalo ang questionnaire. That's the whole point. Unless ma-identify niyo sa atin yung perception na yan. Sexual practices ba? Sexual practice? Sexual activity? Bali, sir, Sexual act? Sexual behavior? Those are the terms that you need to consider. Bago talaga. kailangan Hindi naman lahat. Hindi, I-realign nyo lang siya. Yung tatlong yun. Kasi pinaka-importante yung tatlong yun eh. Hindi gagalaw yung iba kapag hindi yun maayos. At babalikan at babalik. Mahirap yung mag-major revision kayo after nyo mapanel. Ay nang malapit. may ganun. Of course. meron na sabi. Huh? Of course. Especially kung yung panelist ninyo ay unang-una, hindi naman niya pinare-revise dahil mali ang ginawa niyo, kundi baka hindi niya naiintindihan in the first place kung anong gusto niyo mangyari. Kaya hindi pwedeng hindi niyo naintindihan ang study ninyo kasi mamaya pag hindi naintindihan ng panelist ninyo, tapos tinanong kayo, bakit ganito nga? Pwede naman ganito. Yun yung time niyo na, ma'am, kasi ganito pa ang gusto mangyari niya ng study niya. Ito po kasi ang gusto naming tahakin niya. Ito po yung gusto naming alam, blah, 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 so forth. Tapos malinaw siya, okay. And kung hindi niyo masagot yung questions niya, revision yan. Ng bonggang-bongga. Mas buti na lang na nabigay namin sa'yo yun. Oo! Kasi alam ko talaga pasahan na rin ng mga requirements kaya kailangan nyo nang i-conduct yung survey. Opo. Kasi lahat naglangaragan na eh. Before dapat na kung nakamad din ako sa 12 to 15 na Sir, Friday, nandito po ulit. Nandito ako ng Friday. Ay, Kami. Dito Basta, pa ako ng Friday. makumpleto, ano po kami, yung kumpleto po Oo. kami, para po naririnig. Tatandaan ninyo, kailangan yung linawan ang title ninyo. Okay, kailangan nyo maintindihan kung ano ang gusto nyo. Kung influence of the intimate scene, inanghilito ang batang ama, on the sexual behavior of the Far East University students, academic evaluation. It's up to you. And based on your title, you guys need to come up with your statement of the problem, and of course, objectives are very important for you to be able to come up with your questionnaire. Hindi kailangan natin magpapit. Pero sa Friday po ulit, mag-ano kami. Update ulit. Punta na lang po, dito naman sir yung room niyo, di ba? Sa 1 year. Friday. Kaya punta tayo nung umpisa. Okay. Ay, Na-double time na siya. Sir, so Wednesday, Saturday, iyak po kayo. Mm-mm. Ano pong oras? May free ako ng 9 to 11 to 1. Free ko siya. Five o'clock yata free ako or 7.
Doon lang, sir. Confirm ko sa Friday. Sige po. Sige po. Pero sa Friday, dito po yung room niyo. Punta na lang po kami, sir.